piso man ang utang ng Pilipinas sa China, hindi raw mababaon ang ating bansa at mapipilitang magsuko ng teritoryo. Yan ang tiniyak ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa gitna ng pangamba ng grupong Ibon Foundation dahil sa mataas daw na interest rate ng China. May report si Jam Sisante Caico. Sa gitna ng mga pangamba sa dami ng utang ng Pilipinas sa China para sa ating infrastruktura, siniguro ni Finance Secretary Carlos Dominguez na hindi tayo mababaon sa utang at mapipilitang magsuko ng teritoryo. Bukod sa maganda naman daw ang lagay ng ating ekonomiya, maliit na bahagi lang daw ng ating kabuuang foreign debt ang galing sa China. At the end of 2022, if all our projects funded by China are going to get we're going to borrow money against those, our total debt to China will be 4.5% of our total debt. The debt to Japan will be 9.5%. Now, I don't know why people are not saying, oh, we're going to drown in Japanese debt. Ayon sa pagsusuri ng GMA News Research sa datos ng National Economic and Development Authority, nasa 250 billion pesos ang halaga ng mga infrastructure flagship projects na Duterte administration na pupondohan gamit ang mga loan o utang at grant mula China. Kabilang dyan ang Subic-Clark Railway Project na nagkakahalaga ng 50 billion pesos at ang 4.4 billion pesos na Chico River Pump Irrigation Project sa Cordillera. Bukod dito, may iba pang mga proyektong nakapila sa Official Development Assistance Pipeline na China loan at grant din ang tinatanaw na pampondo. Kasama naman dito ang Davao City Expressway Project na halagang 25.6 billion pesos at ang halos 98 billion pesos na Panay Guimaras Negros Island Bridges. Ayon sa Ibon Foundation, isang malaking problema sa pautang ng China ay ang mataas na interest rates. Halos katulad daw ito ng interest rates ng international monetary bodies, gayong official development assistance o tulong dapat ito ng China. It's the highest interest rate sa mga official development assistance kung tawagin. At doon tayo nababahala. No? Kung ihahambing natin sa ibang pautang, halimbawa ng Japan ay kumbaga 1.4%, mataas na yon para sa Japan. Pero sa China ay 2 to 3%. Napaka-stricto pa raw ng China pagdating sa bayaran ng utang. Halimbawa, sa nakuha ng Ibon na kopya ng loan agreement sa Chico River Dam Project, pinagbabawalan ng Pilipinas na magsagawa ng mga aktibidad na sa tingin ng China ay makakaapekto sa ating kapasidad na magbayad ng utang. At sakaling magkaroon ng problema sa bayaran, ahensya raw ng China ang mamamagitan at batas ng China ang masusunod. Meron silang tinatawag na arbitration. Ito ay kumbaga idudulog doon sa International Arbitration Committee ng China at ang pagdinig doon ay gaganapin sa Beijing. So sa atin napaka-disadvantageous no? Walang maniobra para sa ating pamahalaan. Ano ang mangyayari sakaling hindi tayo makabayad ng utang sa China? Sabi ng DOF, wala naman tayong kailangang isukong teritoryo o asset. Pero sa tingin ng Ibon, posibleng malagay pa rin sa alanganin ang ating likas na yaman. Yung loan agreement ay ang sinasabi niya, anuman ang habulin natin, for example, ay gini-give up natin yung ating right to immunity sa mga arbitration ng mga assets na yon. There's no collateral. This is a sovereign debt. Then we don't mortgage anything. Jam Sisante Caico, GMA News.